Matapos ang inventaryo, PNP at PDEA bumaba sa humigit kumulang 1.4 tons mula sa 1.8. O, isipin nyo ha, after daw ng inventory, mula sa 1.8 naging 1.4. Naku po, patay tayo dyan. Bakit nabawasan? Porket Coca-Cola yun, nabawasan na kagad ng 0.4 tonelada. Grabe naman kayo. Porket na lamang Coca-Cola yun, nabawasan kagad. Ang bilis naman mabawasan yan. Dinaig pa yung Oh, bilis kilos talaga pagkabawasan ng usapan. So, yung pulis na nakahuli ng 13 billion shabs, bakit hindi comfortable yung face expression niya sa press con? Oh, ayan. Sabi dito, eto pa, the 13 billion contraband they say is yellowish and dark. That's not shab. It is. Naku po, grabe. Grabe, oh. Oh, ha? Sabi ni Ana Roth, ko na talaga magbida-bida, promise. Yung mga magbibida-bida pa dyan, sabihin nyo lang. Grabe dito, oh. Sinabi ni Sas, oh. Tama si BBM, high potent yan. Hindi, alam mo, ito isang bagay na masasabi natin dito, ha. Expert itong si PBBM. Ating presidente, expert sa ganito. Pagdating sa war on drugs. Ha? Kaya alam nyo, maganda, magaling yung ating presidente pagdating dito sa war on drugs. Kaya nga kita nyo, sabi ni Sas, tama si BBM, high potent yan. Alam na alam. Sabi dito, the driver of the 13 billion subs van, okay, nanggaling sa mga US Army yung mga pamilya niya. Pati siya nag-US Army. Lahat sila, mantakin mo. Alam mo ito ito. Makinig kayo mabuti. Alam niyo ho ba na isa ho yan sa mga matataas na bayad sa Amerika? Yung maging ikaw ay sundalo, army. Marami nga akong kaibigan na ganyan eh. Pagka ang kanilang plano talaga, para makapag-ipon, magsusundalo. Kasi ano lang yun eh, meron lang siyang parang time frame na magsusundalo ka. After nun, pwede ka na mag-retire. Tapos napakalaki ng pension mo. Ganon ang ginagawa ng mga sundalo doon, o mga Amerikano. Ako, I think may 3 o 4 akong naging kaibigan na US Army. Oo. At yung isa nga doon sabi niya, alam mo ba, ako nga nagpapadestino nga ako sa Afghanistan eh. Kasi pagka mas delikado yung lugar, mas mataas at yayaman ka talaga. Yun ang sinasabi nila. Mataas na nga yung maging army ka, mataas ang bayad, maganda pension, maganda benefit. Mas lalo pa daw, pagka ito ho ay ikaw ay napunta sa mga delikadong lugar. Ganun daw sa kanila. Kaya nga, etong pamilya na ito, according to SAS, according kanyang research, pinakita naman natin, di ba? Sa research po, talagang malaki po ang sahod ng pamilya niya. Nakakapagtaka, bakit pumasok sa trabaho ng pagmamaneho dito sa subs, di ba? Nakakapagtaka ho yan. Libre pa bahay ng family? Oo. Tanong nyo sa mga nasa Amerika ho. Totoo ho yan. Kaya nga medyo there's something fishy about this. Tapos ipaparent lang daw niya yung kanyang sasakyan ng 6,000. Siya pa driver. Naniwala kayo doon? Mantakin mo, ikaw nang pinarent mo na nga yung van mo. Ikaw pa driver, binayara ka lang ng 6,000. Medyo yung kwento nila medyo may pagkapalpak ng konti Ewan ko nga alam mo, ino-obserba ko yung mga ensimada vlogger, hindi nila may discuss do Alam nyo kung bakit? Kasi suplak ko sila dito. Medyo palpak ko yung mga pinipresenta sa atin. Noong una, sabi ko,
Baka naman hindi. Baka naman. Siyempre, ganun tayo eh. Ayoko kagad maniwala sa sabi-sabi. Baka naman hindi palpak tong, baka naman talagang totoo itong nangyari. Eto linawin ko ho hindi ko po sinasabing si Pangulong Marcos ang nag-execute nitong plano na ito. Hindi ko po sinasabing si Secretary Abalos ang nag-execute ng plano na ito At lalong hindi ko rin sinasabing may kinalaman yung pulis dito. Okay? Nililinaw ko lang po. Pero ang sinasabi ko lang dito, palpak ho yung nagplano. Sabi ni Jake Arzobal, pag US Armed Force ka, pwede kang lumabas after 3 years, pwede ka mag-aral sa university under GI Bill. Oo nga grabe nga Ito yung masasabi nga natin dito. Merong nagplano nito na palpak. At talagang gustong isisi, walang iba, kung hindi yung war on drugs policy. Walang S pala. Meron na naman magagalit dyan. Mga English, dyan professor. Nagagalit pag nagkakamali tayo sa English Di ba ibig sabihin palpak na palpak yung pinapalabas nilang propaganda nila na ito daw ay kapalpakan ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero sa totoo lang, ang problema kasi, makinig kayo, pag hindi totoo, ang hirap maipatsi-patsi yung mga kwento. Alam mo yan ng mga kababaihan. Ang magagaling mo dyan, mga babae. Yung mga babae, alam nila pag yung mga asawa at jowa nila pinapatsi-patsi yung kwento. Hindi na nakatugma-tugma. Alam mo yon? Alam nila pag nagsisinungaling yung mga lalaki. Ganyan ang nangyayari dito dahil nga patsi-patsi yung kwento tapos nabawasan pa. Ito, nabawasan pa. Tingnan ninyo, ayan, Sabi pa muna dito, what he is driving might not be Shabs but Coca-Cola. At yellowish daw at medyo nangingitim. Google search nyo, how ang Coca-Cola looks like. And he is not alone. The driver said he is part of a convoy. So, asan na yung convoy? Yan ang tanong. May pinalusot. Yung mga ka-convoy, yung pinalusot, siguro ang nagtawag ng, naku po, Baker. Ang dami mong alam Hindi ko alam yung mga ganyan terminolohiya mo, Ayun, dumating siguro mga Baker, this driver is not ordinary dealer. He is an ex-army. Has athletes, celebrities, and politicians as client in his CrossFit gym in Marikina. Senator Bato, umaksyon ka na. Sana sumagot si Bato dito. Sumagot ba si Bato dito? Itag natin kaya si Bato dito. Naku po. Naku. Mukhang walang sagot si Bato. Umaksyon ka na, huwag umurong ang ayag. Grabe. May CCTV. Nabasa na natin to. Nandito na pala tayo kanina. Ayan. Sorry. Ayan. Ito daw mga packaging na to ay galing sa sugar mills, possibly in Pakistan. Ayan. Any investigative journalist worth their salt could just check which PH company imports sugar deal or sugar or dry feed from Pakistan. And Viola. Alasasang Viola. Di ba? Ito pa update. Matapos ang inventaryo, PNP at PDEA bumaba sa humigit kumulang 1.4 tons mula sa 1.8. Isipin nyo after daw ng inventory, mula sa 1.8 naging 1.4. Naku po, patay tayo dyan. Bakit nabawasan? Porket Coca-Cola yun, nabawasan na kagad ng 0.4 tonelada. Grabe naman kayo. Porket na lamang Coca-Cola yun, nabawasan kagad. Ang bilis naman mabawasan yan. Dinaig pa yung bilis kilos talaga pagkabawasan ng usapan. Ang bihira, Ang tanong, sino ang nagbawas doon? Yun ang magandang tanong. Grabe At least, walang namatay.
Tuwan-tuwa pa yung mga yung mga ensimada vlogger. O tingnan nyo na, walang namatay.